Hello, Leo. This is your reading for September 15 to 21. Pero kahit lumagpas yung mga petsa na binanggit ko, this reading is still valid kasi ito ay timeless reading, kagaya ng mga reading ko rito. Thank you so much for Leo for support, especially kung matagal ka ng taga-subaybay. Sorry sa boses, Leo, hindi pa ako magaling. Nandyan pa rin yung asthma ko, under medication lang ako. And sana gumaling na, no? Kasing hirap. If you're interested sa private reading with me, check nyo lagi yung mga nakasulat sa description. Nag-iisa lamang po yung aking official page. Pumunta kayo doon sa blue app. Purple tin with blue check. Ibig sabihin, verified. Yun yung legit. Tandaan nyo, hindi ako makikipag-chat, chika sa inyo, add friend. Kapag may mga ganun, yun yung mga fake accounts na gumagaya sa akin. Okay? Sa black na app or sa blue app man yan. Kuha tayo ng one card each kada kulay. For the planet cards, for the zodiac, ay na doble. And for house. Para sa yung astrology reading. So, we have here Saturn. Hindi ako marunong sa astrology, kaya free kayo na i-bash ako. I'll just try my best to read base dito sa cards. Although matagal na sa akin tong deck na to, hindi ko naman siya ginagamit, hindi ko rin nababasa, no? Yung book niya. So, Saturn, you have here Saturn, Taurus, in the first house. So, this concerns you. Ikaw mismo. What people see and the impression you give sa mga tao, sa buhay mo, sa paligid mo, no? And the aspect of you being triggered, or the part of you being triggered, is yung mga challenges. Could be na may mga challenges na paparating sa'yo, no? And ang sinasabi kasi dito sa iyong Saturn card na you'll learn something, you'll grow, you'll evolve, you'll gain wisdom from this experience na paparating sa iyo, ano man itong ganap, pangyayari, no? Challenge o ano man yung kakaharapin mo na yan. And the energy around it is Taurus, no? Which, sabi dito, it shows abundance. Wow! Pagiging productive, pagiging stable, relaxed, consistent, persistent, no? Si Taurus is someone who is, I have a friend na Taurus. Reliable sila, hindi sila, sila yung hindi natitinag, kahit sabihin mong mabagal man ang kilos niya. Persistent, hindi yan mag-give up kahit na ano pang kaharapin niya. So, that's your energy. No? So, at nakikita ko dito, hindi ka madaling patumbahin this week. Yun yung nakikita ng mga tao sa'yo, or yun yung energy mo, yung aura mo, yung impression na ibinibigay mo. Ang kadil mo man is mga tao or yung mga situations, no? You'll accept every challenge and you'll face them with courage, with strength, with persistence. And you'll gain something this week. Ano man yan, wisdom man yan or whatever. Ay, gumalaw yung camera ko. Sorry, hindi ko nahigpitan. Sorry naman, Leo. Weird. Check pa natin ano pa ibang paparating sa'yo. By the way, don't forget to subscribe, like, or follow. Kung bago ka rito, pa-like, pa-share na rin, pa-comment na rin dyan. Malaking tulong po yung mga like, share, comments. Thank you po sa support. Mga nagpapadala ng Star Super Thanks. Nagjo-join ng membership subscription. May videogram na rin ako, by the way, sa Blue App. Available na yan kung curious kayo. Sun card, ano pa?
Wow, happiness, Leo. Mukhang magiging happy ka na naman this week. Mukhang may maganda na namang mangyayari. May maganda na namang paparating sa iyo. Or meron ka na naman something na ma-achieve. May magigain ka nga, di ba? Yung sinabi ko kanina dito. Tapos, you have success. Wow. Kaya naman pala. Magiging very happy ka. Because merong happiness, pagiging energetic, pagiging okay, and meron ka pang something na gagawin na magiging successful yan. May outcome na successful this week. Yun lang, may kalaban dito. Someone working against you or behind your back. Sino man itong rat na ito sa paligid mo. And lion, this symbolizes Leo, di ba, sa tarot. Time to act daw, Leo. Initiate, take action, do something, move, okay? If you really want something or someone, take the initiative, be bold, be brave, make the move. So, may mga pauna ng zodiac sign dyan. Ayan, nakita mo, may Taurus na dyan sa taas. Tingnan nyo na lang yung mga signs na lalabas. Sorry naman, Leo. Hirap pa rin magsalita ng tuloy-tuloy. Umuubo pa rin ako. Sana gumaling na to. Kasi sobrang hirap na ng pinagdadaanan ko since August pa to. But I know Archangel Raphael is always with me and also Archangel Michael. Kasi sila yung mga best friends ko. Sa kanila ako lagi nagdadasal. And sa Holy Spirit, yes. Since bata pa lang ako. What is the overall energy for you? Leo, you have a Gemini energy swords. Something about communication, something about mindset, thinking mo. Aquarius, no? May Libra, may Aquarius, may Gemini and Taurus energy. Wow! Swords is a breakthrough. Diba? Sabi dito sa Saturn card mo, you'll accept something, you'll gain wisdom, you will overcome this. So, may major na paparating sa'yo, a major breakthrough. Pagdating man to, in general, pwedeng sa love life mo, pwedeng sa career mo, pwedeng sa spiritual growth mo. Basta, meron something dito na makakahanap ka ng way out or solution. Mafi-figure out mo, ma-analyze mo. By the way, Ace of Swords is also new ideas in taking action. Sometimes this is also about decision making. Positive ito. Overall, positive itong period na ito for you. So, what is hindi mo inaasahan na mangyayari? You have Emperor, Aries energy. Una kong napakiramdaman, Leo, nung nakita ko is someone na bibitaw. Whether ikaw to in person na nakakadil mo. Hindi mo ina-expect na magwi-withdraw ka from this situation or this connection. Hindi mo rin ina-expect na may mga matters dito na magiging out of your control. Okay, na hindi mo inaasahan na hindi mo magiging pwedeng mawala sa direction, pwedeng maging reckless, irresponsible, pwedeng mawalan ka ng control dito, no? Akala mo siguro kaya mong i-handle, but unexpectedly hindi pala. Okay, it could be a person, it could be a situation, it could be something related sa career mo, love life mo, o kung saan man. Ano naman yung good stuff, yung magandang mangyayari para sa'yo. Wow, you have Six of Swords. Aquarius energy. Ganda. Ito ay paglalayag. Maybe there is something na ilo-launch ka. May bago. May something new. Pwede rin itong
gate crashing or breakthrough eh. Di ba lumalabas yung breakthrough with the Ace of Swords, di ba? So, nakikita ko you are already transitioning, on the way ka na to something na upgrade, mas better, mas safer, mas smooth, no? Kasi ang Swords is gradually moving forward papunta sa mas better na sitwasyon. So, expect mo na ito, i-apply mo to in general sa kung ano man saan man nag-a-apply sa iyo ito. No, expect mo na makakalipat ka na, makakaalis ka na dyan, makakahanap ka ng mas better, or overall, magiging better na yung situation mo, or mas organized, mas peaceful. Okay? Could be a better relationship, a better career, or yung nagta-transition ka na, yung nag-i-improve na yung kabuhayan mo, yung sitwasyon mo, yung kalagayan mo, no, mas nagiging maayos, mas better. Check na natin yung career financial mo. Page of Cups. Ganda ng mga cards mo. Page of Cups. Water sign. Okay? Good news ito, Leo. Meron something related sa pera or career na matatanggap mo. This could be a beginning din. An opportunity or a good news related sa career mo or pera or business or project mo. Ano man ito ginagawa mo. No? Basta this is, something that you are manifesting. No, is mangyayari. And magandang balita ito kung ako tatanungin. No, an opportunity, a new beginning, or a good news sa career or financial. Sa love life mo naman, you have Queen of Swords. Pwedeng Gemini, Libra, or Aquarius energy. Pwedeng energy mo yung babanggitin ko rito Hindi ko alam kung kaninong energy to. Energy mo, energy ni person mo. You're dealing with the person who is hindi siya ordinary person. Kung sino man tong person mo, very mataas ang level niya ng hindi lang sa spiritual but sa emotional. This person has gained marami ng wisdom to Marami na siyang mahirap na pinagdaanan. Marami na siyang masakit na pinagdaanan. Matalino, wise, very straightforward, prangka, direct. This person does not mince his or her words. Hindi siya nag-filter. Pagka gusto niya, pag ayaw niya, hindi niya napatatagalin. And this person, once na sinabi niya, paniwalaan mo siya. Okay? This is an indication ng partner or person, kung meron ka mang person nakakonect ngayon, or kung may darating man sa'yo. Pwedeng byuda siya, pwedeng divorced, or kahit hindi, no? Basta yung mga qualities na sinasabi ko. Matalino to, malakas ang pakiramdam nito, pwedeng intuitive siya. And ang nakikita ko dito is, kung dinadoubt mo tong person na to, sinabi ko nga, kung ano may sinasabi niya sa'yo, maniwala ka. Kasi itong person na to is hindi siya, seryoso siya. Hindi siya yung, ayaw niya ng laro-laro, ayaw niya ng, masyado siyang wise para sa mga ganung bagay. Ayaw niya ng mga bagay na mababaw. Seryoso. Pero itong person na to, maaaring kahit mahal ka niya, pwede ka niyang i-cut off sa buhay niya ng ganun lang. And, kasi, this person, hindi siya naghihintay At saka, ayaw niya mag-aksaya ng time. Basta, this person is, siguro one of a kind na may encounter mo sa buhay mo. And kung ako sa'yo, pag na-meet mo na to, or mamimit mo pa lang, wag mo pakawalan tong person na to. Sa tingin ko, pwedeng may communication or pwedeng magiging very direct or very forward itong person na to. Nasasabihin niya talaga sa'yo yung nararamdaman niya. And once nasabihin niya yun,
Take it or leave it. Maniwala ka, hindi. Okay? Pero, kaya kanyang i-cut off, kaya niyang mabuhay din ng wala ka. This person waits for no one. Yun lang yun. So, kumbaga, take it or leave it, this is an opportunity. Kung sino man to. Pwedeng yung iba sa inyo, magkakaroon kayo ng discussion with this person, importante pag-uusap, or pwedeng pag-amin ng feelings sa isa't isa. So, ano yung pinaka-advice for you, Leo? You have the Empress. Malagaan mo to. Parang sinasabi dito make the most of what you have. Palaguin mo, i-cultivate mo, take care of this. Pwedeng this is a sign of fertility, abundance, or for some of you, this is a sign of pregnancy na paparating, or something na related sa parenting, motherhood, mag-ina, nanay or anak. But meron something dito na magbubunga, something na ino-nurture mo, aalagaan mo, and magre-resulta ng maganda, abundance. And i-harvest mo. Okay? So, yan. Maybe ito ay sign din ng self-care. Kung kailangan mo ng self-care, singit mo yan sa time mo. So, yun lang, Leo. Take care. God bless. Babush.